pinakamamahal na Panginoon, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdakila at pagsambay tangi po lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. At double honor, respect sa ating beloved evangelist, Willis Rada Almeida, ang propeta sa ating kapanahunan, magi sa kanyang mga mahal na anak, mga manugang, mga apo. At sa gintong aral, di po natin malimutang itinuro po ng ating beloved Assistant Pastor Linas Almeida. At maganda ding hapon sa aking co-pastor co-worker, sa lahat mga awit, instrumentalist, sa lahat pong makapatiran, dati at baguhan, sa lahat ng ating live broadcast viewer na patuloy umaantabay o sumusubaybay. Magandang pinagpalang hapon po. Lahat po ay magsabi ng praise the Lord. Minamahal, sa hapon pong ito, ating pakainin ang ating kaluluwa ng salita ng Diyos. Kaya ang lahat po ay hiniling ko po na inyo pong pahalagahan kung kayo po ay nakapagpakain ng inyong pisyang katawan para maalis ang gutom na inyong naramdaman, pakainin po natin ngayon ang ating kaluluwa ng salita ng Diyos. Para kung ito'y may sakit na, ito'y gagamutin ng mahal na Panginoon. Sapagkat ang salita ng Diyos ang magpapaalala sa atin para tayo maging matuwid at sakdal sa harap ng pinakamamahal na Panginoon. At salamat sa ating mahal Panginoon sapagkat tayo po'y patuloy may kalayaan na makapaglingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya ito po'y ating palagahan habang tayo po ay may buhay sapagkat ito po ay tungkulin natin. Anuman po ang ating kalagayan, kailangan po nating paglingkuran ang mahal na Diyos. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. At parang ako po ay pantatlong buwang wala dito ng Holy Supper. Dahil tanda ko ako nasa Bicol. Nung sunod na Holy Supper, nasa Candelaria. Kaya ito pong pantatlo, sabi ko, baka ako sa Rosario. Dahil baka sa ibang araw may mahal, ay yung ating mga ibang kapatid na hindi natin napupuntahan. Kaya hindi ako makapunta po ng Narciso, hindi ako marunong mag-offer ng organ. Kaya dati, sabi ng mga taga-Narciso, hindi na napapapunta dito si Tata Idel. Ay pag Martes lang ako napapunta doon. Ay ngayon may mahal yung Aurora at saka Recodo. Ang request nila, puntahan sila pag Holy Supper. Kasi Baji Arnado ngayon sa Recodo may mahal. Pinagpala naman na may nakasabay na taga San Pedro mga kapatiran, ay di kasabay may mahal sila. Sabay-sabay sila nung pagkatapos ng overnight sa Candelaria, sabay-sabay po sila pumunta po sa Aurora. Kaya salamat at nawa aming magampan namin tungkulin hanggang sa pagbalik ng pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ating mga Panginoon, nawa po ating unawain sa salita ng Diyos sapagkat ito po magpapaalala sa atin at ating malalaman dito kung tayo po ay natili pa sa kalooban ng mga Panginoon o nalilihis na ng landas. Dito po tayo sa aklat ng Deuteronomy 4:9. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 4, talatang 9. Sa 9. Mag-ingat ka lamang sa iyong sarili at ingatan mo ang iyong kaluluwa ng buong sikap. Baka iyong malimutan ang mga bagay na nakita ng iyong mga mata at baka mahiwalay sa iyong puso ang lahat ng araw na iyong buhay. Kundi iyong ipakilala sa mga araw na sa iyong mga anak at sa mga anak ng iyong mga anak. Amen. Lahat po'y magsabing praise the Lord. Dito po ay malinaw. Ang bawat isa sa atin, tinawag, pinagpala ng mga Panginoon dahil ating nakita, napakinggan ang kamanghamahang ginawa ng mahal na Diyos. Subalit, ang sabi ng mga Panginoon, mag-ingat tayong lubos. Baka ating malimutan ang ating nakitang pagpapala at biyaya sa ating buhay at sa ating mga kapatid sa mga Panginoon. Kaya nga, tayo po, may mahal, ang magsisikap
Kaya dito ay napakalinaw ng ating binasa, mga mahal. Mag-ingat ka lamang sa iyong sarili at ingatan mo ang iyong kaluluwa ng buong puso. Kaya nga ang sabi, buong puso o buong pagsisikap na iyong magawa ang kalooban ng Diyos. Baka malimutan daw ng bawat sa atin ang nakita ng ating mata. Bakit ikay nakapaniwala, nakapanampalataya at ikay naniwalang totoo ito? Dahil nakita natin sa mga naunang manampalataya ang pagbabago ng kanilang buhay. Ang kagalingan ng karamdaman. Nakita natin yung kagalakan. At ang bawat isa atin na tinawag at pinili mga Panginoon, ating naranasan ang pagpapala galing sa mahal na Diyos. Subalit tayo po lahat ay kinakausap ng salita ng mga Panginoon. Mag-ingat lamang tayo ng buo sikap, mga mahal. Ang sabi ka, magsikap ka na iyo pong ingatan at masunod ang salita ng mahal na Panginoon. Ating pong pamagatan para inyong maunawaan. Ang mga tunay na sambahayan ng mga anak ng mahal na Diyos. Tayo'y tunay na sambahayan o mga tinawag ng mahal na Panginoon. Bakit sambahayan ang aking pong inilagay? Dahil hindi ka nag-iisa. Dahil ikaw ay tinawag ngayon na mayroon ng pamilya. Mayroon ka ng pamilya, may anak, yung iba, mayroon ng manugang. Kaya bilang tayo po ay tinawag ng mahal na Panginoon, ang sabi nga, ang mga tunay na sambahayan ng mga anak ng mahal na Diyos. Bakit tunay? Dahil palaging pinapalagahan ang pagkakatipon ng mga banal. Dahil dati tayo kumikita sa Diyos, bakit tayo hindi tunay na sambahayan naglingkod sa Diyos? Sapagkat ang ating paglingkod sa Diyos, pag may anniversary lang at birthday na alaala ang Diyos, pumasok sa simbahan. Hindi pagsamba, pagpasok sa simbahan. Bakit? Ang ginagawa doon natin, papunas-punas, pakuros-kuros, ay hindi naman yung tinuro ng mahal na Panginoon. Na magpunas-punas ka sa mga nakalagay na gawgaw at magkuros ka. Ang sabi ng mga Panginoon, hinahanap ng mahal na Panginoon ang tunay naman ang sa Kanya na sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Malinaw po ang sabi ng aklat ng Juan 4:23 at 24. Hinahanap, yun ang nais ng mga Panginoon makikita sa mga tao. Nasasambahin siya sa Espiritu at katotohanan dahil ang katotohanan, ang Diyos ay Espiritu, hindi nakikita. Ang katotohanan, kailangan po natin gawin yung nais ng mahal na Panginoon. Kaya nga ang sabi po ng banal na aklat, ang tunay na sambahayan ng mga anak ng mahal na Diyos, kailangan po iingatan natin ang salita ng ating ipamumuhay. Sa lahat ng may anak, anong sabi? Ituturo mo sa iyong anak, magi sa iyong apo, ang salita ng mga Panginoon upang ating magawa ang banal na kalooban ng Diyos. Kaya pag tayo po'y tunay na sambahayan na naglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi pwede na iwan ang iba. Ang dapat, kung tunay tayong sambahayan, lahat sama-sama. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya nga sa katagan natin tunay, pagtunay, kang anak ng Diyos at naglingkod sa mga Panginoon, huwag mong iwan ang iba. Amen po ba, may mahal? Kung ito'y nangangatuwiran, huwag kang pumayag sa katuwiran bilang ikay magulang. Kailangang ating ipaunawa, ating ipanindigan na ang tunay na tinawag, pinili at tunay sambahayan ng mahal na Panginoon ay kailangang dadalo
sa araw ng pagkakatipon ng mga banal. Lahat po magsabing praise the Lord. At tuturo ang matutong magpuri sa mahal na Diyos. Kaya pag tayo'y nagkulang ng pagtuturo, talagang hindi makakasunod at matututuhan gawin ang kalooban ng Diyos. Kaya nga sa ating kinagisnan, bakit tayo po ay natuto sa cross at punas? Dahil yun ang ipinakita ng ating mga lulo, ating mga magulang. Pero ang turo ng mahal na Panginoon, siya ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. At tayo lalapit sa kanyang harapan na may pagpupuri o may pag-aawitan. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya sa araw po na ating pambahan, lagi natin ginagawa ang pag-awit ng awiting makalangit. At itinuro ng mahal na Panginoon Diyos, ating iibigin siya buong puso, buong kalakasan, buong kaluluwa. Kaya ganun din po ang pagpupuri sa mahal na Panginoon. Buong puso, buong kalakasan, buong kaluluwa. May problema ka man, may karamdaman ka man. Ikaw man ay nadiyan sa pagsubok. Ikaw man po ay para nadidistract sa iyong katabi o nakikita kung buong puso, buong kalakasan, pinupuri ang mahal na Panginoon. Hindi mo titingnan ang katabi mo. Dahil ang iyong kaharap at pinupuri ang hari ng mga hari. Kaya malinaw po ang salita ng mga Panginoon. Ang tunay na sambahayan na mga naglilingkod sa mga Panginoon, itinuturo sa kanyang mga anak, sa mga apo, sa mga manugang hanggang iyong mahal sa buhay plus sa iyong mga kaibigan, kakilala at kapitbahay. Para ano po, kanilang magawa ang banal na kalooban ng mahal na Panginoon. Kaya nakakalungkot. Kung tayo po, tuwan-tuwa, may kagalakan, makakadalo. Pero ang iba'y iiwan natin, ay nakakalungkot, mga mahal. Dahil ang salita ng Diyos malinaw, ituro mo sa iyong anak at sa mga anak ng iyong mga anak. Lahat magsabing praise the Lord. O kaya kung ikay may manugang na, may apo ka, abay turuan natin para tayo pagpapalain ng mahal na Diyos. Kaya nga minsan, naging pasaway, matigas ang ulo. Minsan, kulang tayo sa pagpapaalala at pagtuturo. Pero pag palagi nating ipaunawa at ating sabihin sa kanila, ayaw man nila, mapipilitan sila na sumunod at gawin ang kalooban ng Diyos sapagkat inyong ipinapaalaala. Lahat po magsabing praise the Lord. At ang tunay na sambahayan ng mga anak ng mahal na Panginoon Diyos, anong sabi po dito? Bilang tayo mga manampalataya, bilang tayo pinagpatinawag ng mga Panginoon, titingnan mong mabuti ang gawa ng iyong sambahayan. Kaya nga, tunay na sambahayan, titingnan mo ang gawa ng iyong sambahayan. Kung ito'y nalilis na landas, tungkulin ng ama at ina, ipaalala, ituro sa kanyang mga anak. Lahat po'y magsabing praise the Lord. Kaya pag tayo po'y nagkulang, ikaw ang may panagutan sa mahal na Diyos. Dahil ang tunay na sambahayan ng mga pinili ng Diyos, malinaw ang unang talata, ituturo mo sa iyong anak. Hindi sinabing iba magturo. Ikaw ang maunang magturo. Imi po ba may mahal? Aklat po tayo ng Kawikaan. Dito po tayo sa 31:27 at susundan natin ng Josue 1:8 para niyo maunawaan ang dalawang talata na ito po ang dapat natin gagawin. Dito po sa Aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 31, talatang 27. Kanyang tinitingnang mabuti ang mga lakad ng kanyang sangbahayan at hindi kumakain ng tinapay ng katamaran. Amen. Josue po tayo, 1:8, para inyo pong maunawaan. Dito po sa Aklat ni Josue, Kapitulo 1, talatang 8. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong bubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawahin ang iyong lakad, at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan.
Lahat may magsabi, praise the Lord. Ang linaw, miyamahal. Tinitingnang mabuti ang lakad ng kanyang sambahayan. Kaya hindi pwede po na pag tayo pinalahan ng ating beloved wife, ng ating beloved husband, na tayo mga tuwiran. Kung tayo'y nalilisan na sumali, tanggapin ang paalaala o pagtuturo. Dahil para tayo makasunod sa kalooban ng mga Panginoon, dahil napakalinaw, miyamahal, ng ating binasa, miyamahal, sa 27, na ang sabi po, miyamahal, kanyang tinitingnang mabuti ang mga lakad ng kanyang sambahayan. Bakit mga may asawa ka, may anak ka, may manugang ka, may apo ka? Tingnan mong mabuti. Kung nalilis na landas, paalalahanan mo, turuan mo para maging matuwid sa harap ng mahal na Panginoon. Ang linaw sa patutuo ng ating mahal na kapatid, kaya natutong talikuran ang alak, ang gin, dahil pinalo o binugbog ng mahal na Diyos. Dati hindi niya pinapansin ang lahat ng paalaala. Pero nung siya ay nagsasaper na sa kamdaman at pwedeng ikamatay, natutong sumunod sa mahal na Panginoon Diyos. Iintayin pa ba natin, mga kapatid, ang palo bago tayo sumunod? Pero kung tayo susunod, hahabulin na po tayo ng pagpapala galing sa mahal na Panginoon. Kaya nga, ang sabi po, may mahal, tinitingnang mabuti ang lakad ng kanyang mga sambahayan para ipaalala ang salita ng mga Panginoon. Anong sabi ng Josue 1:8? Ang aklat ng kautusang ito ay huwag mahiwalay sa iyo, bagkus pagbulaya mo araw at gabi upang iyong masunod ang lahat ng kautusan, upang kung magkagayon ay pagiginhawahin mo ang iyong lakad upang magkaroon ka ng mabuting kawakasan. Lahat magsabing praise the Lord. Sa ating pong pagsunod, sa ating pagtuturo, may mahal, anong sabi? Pagiginhawahin mo ang iyong lakad. Ibig sabihin, pagiginhawahin mo ang buhay mo araw-araw. Dahil pag tayo po nakakasunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, pagpapalain tayo ng mahal na Diyos. Amen po ba, may mahal? Kaya anong sabi? Ang aklat ng kautusan, huwag mahiwalay. Kaya malinaw, ituro, ipangaral sa lahat, lalo na sa ating sambahayan. Bakit po naligtas ang sambahayan ni Cornelio at kamag-anak? Dahil nung dumating ang salita ng Diyos sa kanya, bago dumating si Apostol Pedro, may mahal, para ipangaral ang mabuting balita, tinipon niya ang lahat ng kanyang sambahayan, kanyang kamag-anak. At nung dumating si Pedro, na doon ang bahay ni Cornelio, punong-puno ng mga tao na naghihintay sa pangaral ni Pedro. Punong-puno o sama-sama yung kanyang mga kamag-anak. At nung mapakinggan nila ang pangaral ni Pedro, doon nila naunawaan at doon sila tumanggap ng kaligtasan sapagkat sila lahat nabautismuhan sa pangalan ni Jesucristo. Itinuro, ipinaalala, kaya naligtas, may mahal. Tayo'y ganun din. Kaya anong sabi po? Huwag mahiwalay ang aklat ng kautusang ito. Lagi nating pagbulayan po, may mahal, araw at gabi. Kaya ang salita ng Diyos, kailangan ating mabasa, ating mapakinggan. Ang salita ng Diyos, kailangan lahat tayo po, kanya-kanya, mayroong Holy Bible o banal na kasulatan o Biblia. Kung sa ating kapanahunan, kanya-kanya ng cellphone, ayaw nang nanghihiram o hihirmin ang sa kanyang magulang o sa kanyang anak. Pag nahiram at hindi agad napabalik, ano nangyayari? May sama ng loob. Pero kung tayo tigigisa ng mga kasulatan, walang hiraman at ating nababasa, tayo'y nakakausap ng mahal na Diyos. Lahat po'y magsabing praise the Lord.
napakadamay pa rin ng mga Kristiyano ayaw pahalagan na mayroong silang banal na kasulatan. Pero ayaw nang papayag na walang cellphone. Binaliktad ng mga ibang Kristiyano ang kalagayan sa harap ng Diyos. Pero number one, ang kailangan natin, meron tayong banal na kasulatan. Sabi nga sa aming meeting, minamahal, ay kahit may makikita ka sa cellphone na banal na kasulatan, dahil naman nakikita nga naman lahat na doon, para may Biblia ka taga. Pero hindi pa rin yun. Kailangan banal na kasulatan sapagkat pag iyong itinaas, makikita Biblia o Holy Bible. Ay pag hinawakan mo ang cellphone, makikita mo iba't ibang tatak ng cellphone. Hindi lalabas ay Bible. Kaya, kailangan po natin ito dahil ang sabi po, ang aklat ng kautusan huwag mahiwalay. O kung tayo'y wala, paano ka mapagpasa? Ang sabi po, pagbulal natin araw at gabi. Kaya tungkulin natin, ipaalala, ituro po sa lahat, lalo sa ating sambahayan. Kaya nga naligtas po ang sambahayan ni Cornelio. Talagang tinipon niya, itinuro, o sinabi, may darating ditong mga ngaral. Dahil walang kaligtasan pa ang sambahayan ni Cornelio, kahit siya po ang katangian ni Cornelio, matatakotin sa Diyos. Naglilimos palagi, laging nananalangin. Pagtakot sa Diyos, humihiwalay sa kasalanan. Pero wala pang kaligtasan. Nung kausapin lamang si Apostol Pedro at ipasundo ni Cornelio, dumating ang kaligtasan sa kanila nung mapakinggan niya ang tunay na ebanghelyo. Kaya sila'y tumanggap ng bautismo sa pangalan, mahal na Panginoon, at dumating ang kaligtasan sa kanila. Kaya nga sa ating pong buhay, may mahal, paano ka giginhawa? Ang sabi po, huwag mahiwalay ang aklat ng kautusan. Pagbulan mo araw at gabi, upang iyong masunod. Ay kung hindi natin nasusunod, paano ka giginhawa? Paano ka magkaroon kapagkagalakan? Paano ka pagpapalain ng mahal na Diyos? At paano ka magkakaroon ng mabuting kawakasan? Ano yung mabuting kawakasan? Bawian ka ng buhay, karapat-dapat ka punta sa langit. Mag-rapture man, ikay sasalubong sa mahal na Panginoon. Kaya kailangan po natin lahat may mahal, ang salita ng Diyos. Tayo ang sisikap makasunod para tayo po ay pagpalain at anumang mangyari sa daigdig na ito, iingatan tayo mahal na Panginoon. Bawi aman tayo ng buhay, maging kagaya tayo ni Lazaro. Pagpikit sa lupa, pagdilat sa piling ng mahal na Panginoon. At kung tayo po ang sabi nga sumusunod, ano yung magtatamo ka ng mabuting kawakasan, parang maging kagaya ka ni Elijah. Kausap sa Eliseo, kinuha ng karwaheng apoy, dinala sa langit, buhay. Kaya kailangan po natin na tayong mga sambahayan na mga tunay na mga kan-Diyos, ating pong magagawa ang banal na kalooban ng mahal na Panginoon. Kaya kung tayo po'y tunay, ito po'y tungkol natin. Ay, pero kung tayo po'y may tunay at may hindi, ay walang pagkaiba ito doon sa hindi marunong magluto ng kanin o magsaing. Batilaw ang tawag sa amin o hilaw. May luto at mayroong hindi luto. Pag kinagat, matigas. Ang tanong ng iba, sinong nagluto nito? Pag ganon ang kanin, may mahal, ay hindi pa pala pwede yung magluto. Sabi ng iba, pag hindi makapagluto ng kanin, hindi pa pwede mag-asawa. Ay kung tayo po may mahal, ay hindi susunod. Paano magkaroon tayo mabuting kawakasan? Tayo po'y nasa huling panahon. Tayo kukunin na ng mahal na Diyos. Kaya kailangan tayo po, ang buong sambahayan ng mga tunay ng akang Diyos ay sumusunod sa kalupang lubos ng mahal na Panginoon. Lahat po'y magsabing, praise the Lord. Aklat po tayo ng awit. Dito ating makikita rin. Tayo pa rin ang tinutukoy. Kaya nga ang pamagat may mahal, ang tunay na sambahayan ng mga anak ng mahal na Diyos, laging sama-sama, laging nagkakaisa, at laging ginagawa ang banal na kalooban ng mahal na Diyos. Awit po tayo, 133. Dito po sa mga awit, Kapitulo 133, Kapitulo 1. Masdan ninyo
na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsisitahang magkakasama sa pagkakaisa. Amen. Ating sundan na po ng versikulo para inyong maunawaan. Dahil ito po, tagang kinumpain ko para inyong maunawaan. Dahil sa pamagat natin, kailangan maunawaan natin ang tunay sambahayan ng mga mahal ng mga anak ng mahal na Diyos. Kailangan lahat nagkakaisa. Dito po tayo, may amahan. Sa Genesis 45:24, sapagkat ang sabi nga po, kailangan mamuhay sa pagkakaisa na nasa katuwiran ng Panginoon o nasa Panginoon. Dito po sa aklat ng Genesis, sa Kapitulo 45, talatang 24. Sa ganito ay kanyang pinagpapaalam ang kanyang mga kapatid, at sila yumaon. At kanyang sinabi sa nila, huwag kayong magkaalit sa daan. Amen. Lahat po magsabing praise the Lord. Kaya nga, may mahal, dito po ay malinaw, mamuhay sa pagkakaisa na nasa Panginoon. Unity. Dito ang linaw ng 133. Ulitin ko po ang basa. Masdan ninyo na pagkabuti, pagkaligaya sa mga magkakapatid na nagsisitahang magkakasama sa pagkakaisa. Bakit may katuwa at may kagalakan at walang bangayan at walang ibig sabihin tampuhan? Kung tayo po may mahal, ay nadiyan namumuhay sa pagkakaisa na nasa Panginoon. Nasa kalooban ng mga Panginoon. Kaya dito ay malinaw, masdan ninyo pagkabuti, pagkaligaya. Anong sabi ng ibang manampalataya? Nakakahili naman yung sambahayang sama-sama na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen po ba, may amahan? Yun ang nakikita ng iba dahil pag nga ikay nag-iisa, naisip mo, ako'y nag-iisa, aking magulang, aking kapatid, wala man ako makasama. Pero bakit sila sama-sama na at na doon ang katuwa at kaligayahan? Dahil sabi ng banal na aklat, pag tayo po may mahal, ay namumuhay sa kalooban ng mga Panginoon, tayo'y sama-sama, ibig sabihin nagkakaisa, kaya ang lahat na tunay na sambahayan ng mga anak ng mahal na Diyos, sa araw ng panambahan, huwag po niyong iwan ang iba. Dapat kayo po lahat magsikap sama-sama. Amen po ba, may mahal? Ang linaw, may mahal, ng talata, kailangan natin yung magkakasama na nagkakaisa. Kaya ito'y tungkulin natin para ano po, maitaas natin ang dakilang pangalan ng mga Panginoon. Kung maramdaman natin ang presensya ng Diyos, mapipilitan yung ating anak, yung ating pong mga sambahayan na talagang sikapin na sa araw ng panambahan makaabot sa langit ang ating gagawa para tayo kalugdan, para maramdaman ang presensya ng mahal na Diyos. Kailangan tayo sama-sama nagkakaisa. Ating puso, ating isip, ibibigay natin sa mahal na Panginoon. Kaya nga, may mahal, pag nagmumubing ang Holy Spirit, huwag po kayong manood sa mga napupuspos. Bakos ikaw po magsikap, pumikit, at iyong sikaping maramdaman ang presensya ng Diyos. Sapagkat ikaw po ang malulugi. Ikaw ang hindi lalakas at tatatag, at ikaw ay hindi magkakaroon ng kagalakan. Pero sa lahat na lagi naramdaman ang presensya ng Diyos, kahit walang pira, masaya. Amen. Malakas ang kanilang pisikal na katawan at espiritual. Bakit? Dahil lagi kasama nila ang mahal na Diyos. Pero pag isang buwan na, 2 buwan, hindi mo naandaman ang presensya ng Diyos, hindi ka malaman napapayak kahit ang daming nakikita mo na umiiyak at napupuspos. Nakakalungkot po yun. Ang dapat malungkot ka. Bakit po, may mahal? Malayo ka na sa mahal na Panginoon. Lalo na kung dati kang umiiyak at napupuspos.
Pagkatapos 1 buwan na, 2 buwan, 3 buwan, hindi mo naramdaman. Ibig sabihin, malayo ka na sa mahal na Panginoon. At pag lumalayo ka sa Panginoon, ang sunod niyan ay palo na minamahal. Pero huwag natin hintayin ang palo. Mas maigi ang naglilingkod sa mahal na Panginoon na hindi pinapalo, bakos ang dumadating ay pagpapala galing sa mahal na Diyos. Ay minsan, yung iba mag-antay mo ng palo bago sumunod. Huwag na natin tayo minamahal. Sa panahon minamahal ni Moises, nung kausapin si Moises nang malapan sa bundok, minamahal, nagkaroon ng kulong at kidlat. Talagang natakot ang mga anak ng Diyos sa nakita. Kaya ang sabi ng mga anak ng Diyos kay Moises, magsalita ka, susunod kami, huwag lamang ang Diyos, baka kami mamatay. Tayo lahat po, kinakausap ng salita ng Diyos. Ito ang paraan para tayo lahat ay makasunod, para tayo'y pagpapalain ng mahal na Panginoon. Kaya nga anong sabi po ng ating pinag-aralan, mabuhay sa pagkakaisang nasa Panginoon. Example po, paano yung binasa sa Genesis. Di ba si Jose minamahal na anak ni Jacob, ipinagbili sa Ehipto at ang bumili si Potiphar. At si Potiphar ay pinagpala dahil si Jose tapat sa mahal na Diyos at sa kanyang Panginoon. Sa madaling salita, nung magkaroon na ng kagutuman at kasaganaan, lahat ng tao mamamatay. At sabi ni Jacob na kanyang ama, pumunta kayo sa Ehipto at bumili kayo ng pagkain. Hindi naman alam nitong mga kapatid ni Jose na nagbili sa kanya, si Jose ang segundo sa hari. At siya ang nakakaalam ng lahat at siya lang ang makapagbili ng trigo o anumang pagkain sa panahon yon. Pero nung makita ni Jose ang kanyang mga kapatid, nado ang katuwa at kagalakan. Pinagbilhan, pinakain, at sa madaling salita, anong sabi yung sa talatang ating binasa? Nung uuwi na kay Jacob, ang magkakapatid, anong bilin minamahal ni Jose? Huwag kayong magkaalit sa daan. O, malinaw minamahal sa talatang ating binasa minamahal. Kaya ang sabi po, mabuhay tayo sa Panginoon. Bilang tayo mga Kristiyano, nawa naglilingkod tayo sa Panginoon, walang alitan o bangayan o sama ng loob. Amen po ba, may mahal? Dahil minsan, kahit tayo Kristiyano na, nagbilang na ng taon, nako, may sama ng loob. At ito po'y hadlang para ikay pagpalain, ito misa'y hadlang para maramdaman ang presensya ng Diyos. Yung sama ng loob, pag ating ikumpara sa unang Juan 3:15, ang napupuot sa kanyang kapatid, mamatay tao ka. Sa sanlibutan, pumatay ka muna, masabing mamatay tao ka. Sa Kristiyano, pag ikay may sama ng loob, may puot ka, ang halimbawa, ikay pumatay ng tao. Kaya kung ikaw ay nado sa kanyang kalagayan, paano ka pagpapalain ng mahal na Diyos? Kaya ang pili ni Jose, sa pag-uwi ng kanyang mga kapatid, papunta sa kanyang ama para dalhan ng pagkain, huwag kayong magkaalit, huwag magpanaghilian. Sa buhay ng Kristiyano, minsan nangyayari yun. Yung panaghilian ang hadlang. Amen? Yung panaghilian, yung hadlang sa lahat. O minsan, halimbawa sa mga kapatid, palaging magaan ang loob ni Papa. Kay kuya, kay ate, sa akin malayo. Ang tanongin mo yung sarili, baka naman ikay pasaway. Kaya malayo ang loob ng iyong papa at mama. Dahil baka yung iyong kuya at ate masunurin. Ay di masigit kung tayo masunurin sa mahal na Diyos. Malapit ang pagpapala.
Kaya nga, tungkulin natin lahat sa sinabi ng banal na kasulatan, ang bilin ni Jose sa magkakapatid, huwag kayong magkaalit sa daan. Huwag kayong magkapanaghilian. Dahil pwede mangyari, dahil po, doon sa bunsong kapatid ni Jose, mas lamang ang ibinigay. Mayroon pang ang pilak. Mas madami ang kanyang damit na pambihis. Kaya, pinagbili na agad. Baka magkaroon ng inggitan sa ating buhay. Tayo po lahat, ang number one magpapaalala, tayong magulang. Lalo na kung iyong anak, 3, 4, 5, 6, 7, 1 dosina, iba't ibang ugali. May mabait pagtulog. Dahil tulog nga eh. Pero pagising, tapos ka. Mayroong magaling managot sa magulang. Mayroon magaling mag-comfort sa magulang. Kaya kailangan po, bilang tayo magulang, laging tayo ang magpapaalala, mga anak, walang inggitan, walang tampuhan. Mga anak, tayo anak ng mahal na Diyos na buhay, lagi tayong magmahalan at magtulungan. Dahil ito po ang bilin ng ating kapatid ni Jose. Kaya ito po, ang akin pong itinapik ng isang araw, nag-isip na po ako dahil sabi ko, baka ako'y sarot-sarot, 3 buwan ako. Nung overnight, nakaload ako sa Candelaria, nag-iisip ako. Nakita ko itong persikulong ito. Sabi ko, siguro ito ang kailangan ng mga Kristiyano. Dahil minsan, ang tatagal ng mga anak ng Diyos, na doon pa yung inggitan o yung parang hindi pagkakaunawaan, malapit na po tayong kunin ng mahal na Diyos. Kailangan lahat tayo ay karapat-dapat sasalubong sa mahal na Diyos. Dahil pag tayo po ay nadihan, yung hindi pagkaunawaan, pwedeng ikaiwan mo. Sa huling talata na ating babasahin, mas maunawaan po natin. Kaya ang sambahayan ng mga tunay na ng Diyos, lagi dapat karapat-dapat sa mahal na Panginoon. Kaya tayo po mga magulang, tayo po ang tagang may tungkulin lagi. Bantayan, tingnan, paalalahanan. At kung naman tayo pinaalalahanan, mga anak, huwag ka namang managot, huwag ka magreklamo, huwag ka namang mga tuwiran. Kung tama si Papa at si Mama, thank you Lord, may mabait akong Papa at Mama na nagpapaalala sa akin. Lahat po magsabing, praise the Lord. Basahin po natin ang huling talata bago tayo aawit, mga mahal. Aklat po tayo ng Mateo 18, 21, 22. Isama po natin ang Genesis para inyong maunawaan. 50, 16, 17. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kapitulo 18, talatang 21 hanggang 22. Nang magkagayoy, lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, makailangang magkakasala ang aking kapatid laban sa akin, na siya aking patatawarin hanggang sa makapito. Sa 22, sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitong 77. Amen. Aklat po ng Genesis, chapter 50, verse 16 up to 17, para inyong maunawaan ang katagang ito na sinabi ng mahal na Diyos. Dito po sa aklat ng Genesis, Kapitulo 50, talatang 16 hanggang 17. 16. At ipinasabi nila kay Jose, iniutos na yung ama bago mamatay na sinasabi, ganito sasabihin ninyo kay Jose, ipatawad mo, sinasama ko sa iyo ngayon ang pagsalansang ng iyong mga kapatid at ang kailang kasalanan. At ngayon ay aming sinasama sa iyo na ipatawad mo ang mga pagsalansang ng mga lingkod ng Diyos, ng iyong ama. At si Jose ay umiyak ng kailang salitain sa kanya. Amen. Lahat po'y magsabing, praise the Lord. Napakalinaw ng talata, may mahal. Sa panahon ng mahal na Panginoon, lumapit si Pedro. Sabi ng ating kapatid sa Pedro, Panginoon, ilang beses ko patatawarin ang aking kapatid pag nagkasala sa akin. Makapitong. Sabi ng sunod na talata, hindi ko sabing makapito, hanggang sa makapitong-7. Lahat magsabing, praise the Lord. Sa magagaling sa times, may mahal, ang makapitong-7,
490,70. Ang kapatarawang gagawin mo sa isang araw. Lahat magsabi, praise the Lord. Aba, mahirap. 490. Tapos tayo, isang araw na nagkasala o nagkamali. Ay, minsan yung iba, 5 lang. Nilubugan na ng araw, masama pa rin ang loob. Nakaisang linggo, masama pa ang loob. Nakaisang buwan. Ito po ang hadlang. Kaya minsan, lumalayo ang mahalapan sa atin dahil yung sama ng loob. Kaya tayo tinuruan ng mahalapan ang tunay na sambahayan ng mga anak ng Diyos. Kung nagkukulang, nagkakasala, makapitumpung-pito. Oh. Ang gagawing pagpapatawad. Sa panahon, minamahal ni Jose, lahat ng kanyang kapatid na gumawa ng masama at ipinagbili siya at lahat ng kanyang kapatid na mainggitin kay Jose. Bago mamatay ang kanyang amang si Jacob, ang sabi ni Jacob sa kanya, sabihin niyo kay Jose, patawarin ang kanyang mga kapatid sa lahat ng kanilang kasamaan. Kaya nga nang dumating ang panahon, minamahal, wala ng kanyang ama at lumapit ang kanyang mga kapatid na gumawa ng masama na naging mabuti sa Panginoon Diyos sapagkat plano ng mahal na Panginoon. Subalit yung kanyang ginawang masama, inamin nila at humingi ng tawad kay Jose at pinatawad ng kanyang kapatid na si Jose. Ang kanyang mga kapatid. Kaya sa ating buhay, minamahal, ang tunay na sambahayan, mga anak ng Diyos, tayo lagi, number 1, hihingi ng tawad ay sa mga Diyos. Ikalwa, sa taong tayo nakagawa ng kasalanan o masama, para tayo po'y maging karapat-dapat, at kung tayo po'y karapat-dapat na anak ng Diyos, hahabulin tayo ng pagpapala galing sa mahal na Panginoon. Kaya nga ito po, nawa ay ating i-apply sa ating buhay, sapagkat tayo babalikan na ng mahal na Diyos. Huwag nawa maghari pa sa atin ang hindi kalooban ng mahal na Panginoon. Kaya malinaw, makapitumpo, 7 ang gagawin natin pagpapatawad sa ating kapatid, sa ating kapitbahay, sa ating kasama sa bahay. Ito man ay halimbawa, katulong. O minsan, mayroong mga Kristiyano, yung kanilang katulong, yung kasambahay, pag nakamali, nako, talagang pinagagalitang mainam. Pati sweldo, hindi agad ibibigay. Pati pagkain, nadadamay. Pero ang tunay na Kristiyano, mabuhay sa pag-ibig, sapagkat ang ating Diyos ay pag-ibig. Lahat po tayo tumayo at tayo awit ng isang awitin. Papurihan natin ang mahal na Diyos. Dahil ang tungkulin po natin lahat, bago sumapit ang dilim, ikaw ako, kapatid ko, matutong manalangin para i-guide tayo ng mahal na Diyos at tayo pagpapalain ng mahal na Panginoon.